genres in one show. From rock to jazz, let's go, go, go. Aspiring artists feel the groove. Every track makes you move. Listen up, turn it loud. Georgian and Shay, draw a crowd. One seat apart in your ears. Feel the love, feel the cheers. New compositions every week. Fresh new voices hit the peak. Tune in anytime, come along. Georgian and Shay, that's our song. Listen up, turn it loud. Georgian and Shay, draw a crowd. One seat apart in your ears. Feel the love, feel the cheers. Kamusta mga seatmates? Wala si Sheng ngayon pero may bago akong guest co-host. Anyway, this is Paula. Hi guys! And I'm Jojit. And welcome to One Seat Apart. So now we have a unique blend of interview. Yes. So we have three artists here na ipapakilala natin. Ayun, first we have Miss Melissa, an indie artist. And then we have Miss Namti. Namti. And then si Kuya Archie, a sessionist. Ayun, so aalamin natin kung kamusta sila sa music and how is music turned their lives around. No? Yes. Kamusta po kayo? Okay naman. Puyat sa gig. Puyat sa gig. Yeah. Saan galing? Umarin ako kami ng evidential gig. Last night sa Calma Bar. Yeah, dito rin, Marikina rin. Calma Bar with Eve. Yes. Actually, Calma Bar is hosting named music artist, no? Yung mga legendary dyan nagtitipos, no? So, shout out Calma Bar, baka naman. Kevin. So, let's start, no? You can, pwede lang kayo just a brief background ng kayo sa music ng lounge. And then, yan. Ulit-ulitin natin your name, kasi meron yung mga artist name na ginagamit, and then our music right now. Let's start with Miss Melissa. Yeah, I'm Melissa Corpus from Montalban, Rizal. And then, nag-start ako sa music. Actually, 2020 pandemic. Nag-start muna ako ng YouTube channel ko na Proud Pinoy Fan. And then from there, na-discover ko yung gift of songwriting ko. 2020, nakasulat ako ng songs, mga 8 songs. Wow. And then last year, nakuha ko ng Create Music as one of their artists. So, nag-release na ako ng album na Serie. And one of my leading songs, most streamed songs is on Sabe. So, sana support mo ako sa Spotify. Yeah, Yes. of course. All the links of the YouTube channel, socials, and Spotify will be on the description section below. Yeah. Lalagay namin lahat doon. No? And ma'am, Yes, hi, I'm Nancy Monzon, and just like Miss Melissa, nag-start din ako ng pandemic. Don't we all? pandemic babies. Maraming nagagawa yung Although, pandemic. nakagaganyan din ako ng mga songwriting nung araw, but it really just kicked off nung pandemic. Kasi nga walang ginagawa, di ba, nasa bahay ka lang, and I was able to have this opportunity to be with the Kingdom Music Academy na based siya sa Nashville. We are a Christian group of songwriters. And then they taught us how to do stuff. And then sinubukan ko lang. And then nung ni-launch namin yung first ko na song, na Nevertheless, which is I'll be singing later on, yun, okay pala. Tapos, naging tuloy-tuloy siya. I had 8 songs in the first EP. And then, apparently, there were just some transitions that I just had to redraw some of my songs, but I'm relaunching it again soon. But so far, right now, I have like around 18 songs. Yung iba na ibabalik ko lang ulit sa mga music platforms, and the rest are mga bago siya. Pero grabe, total of 18. Yes. And that was 2020 kayo nagsimula. Yes. Nice, ang Galing, dami, di ba? So, for the span of siguro 3 years di ba? 3 years, ang dami lang. Pag-passion mo talaga. Pero yung sinasabi yung School of Music, is it online? Yes, it is online. But of course, right now, since hindi na tayo nasa phase ng pandemic, then if ever we would
have the chance to go there, we are always welcome. Kasi meron namang mga parang, what you call that thing? Ako, lifetime member ako sa kanila. Kasi kahit na, basically kasi I'm more active with the Filipino community of songwriters. Pero I always make sure that I'm still connected with them so that I would be able to learn more. Because laging meron na bagong That's mga That's good. teachings. Yeah. I guess yung socials not or yung we can add it sa link below. no? Absolutely. Yeah, so everybody who are interested to do that music, o yung mga interesado to study and writing songs, yun, pwede tayo doon, no? So, and we can invite them, no? Yes, absolutely. If ever anyone is into songwriting and you want to expand your knowledge or your whatever you feel like you want to be connected, especially if you're a Christian songwriter, at Kingdom Music Academy, which is spearheaded by Brad Goldimond. It's always open. You can actually DM me if you wish, or you can just go straight to Kingdom Music Academy and Facebook. We have that. And we also have the email, but I'm not really sure yet the exact email address. But We'll put it there on the link. Exactly. Yeah, thank you. thank you. Ma'am Napi. And, Sir Archie. Yeah. Ako po si Archie Salvador, tiga Marikina. Nag-start yung music ko sa church talaga ako. Church musician ako. Tapos, develop na lang. Tapos, nung nagtrabaho ko, pinili ko na maging work talaga yun. Sa music na rin ako. So, lumabas ako ng mga bar gigs hanggang sa discover na lang. Nag-mainstream na ako. Tapos yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. That's good. Way back Saan 96 church ka tumutugtog? Before, sa Central Church yung name dito lang sa Malanday, Marikina. Malanday Marikina. Tapos, yung bumalik sa akin doon, yung tinrain ko na musician din. Iniwan ko na siya ron. Tapos meron kumuha sa akin church na ngayon na pinagsiservan ko sa Parañaque naman. Wow. So, 20 years na ako doon. At doon din ako actually nag-grow spiritually. So, doon ako nilagay ni Lord talaga. That's good. So, music ministry. Oo, Sa actually. music So, ministry ka. doon ako That's nag-start. very good. Actually, yun naman yun eh. The gift sa atin kailangan ginagamit natin to serve Him. Diba? So, that's good. Ang galing. Yan. Pero, sino-sino yung mga sikat na artist na tinutugtugan mo? Mga natugtugan po. Sige. Yummy. Nagsimula kay Jolina Magdangal. Hindi na magdala. Karoon siya ng 2000 pa to eh. Year 2000. 2000. Yung basta may movie siya nung natugtugan ko siya. May concert siya. Tapos, yung R&B artist, JR. 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 Yan. Sa arena yan. Tapos, yun nga, Shanty Dope, tapos Glock 9. Lloyd Umali. Itong year lang na to, Lloyd Umali. Tsaka Miss Ima Castro. Marami rin na popular artist po. Hindi Dami lang na sa rin, secular. Ang dami Yeah. ng Reverb. experience. Oo. River Worship, yan. Siya yung Galing. Kasi imagine si Miss Jolina Magdangal pa yun na una. Bata pa siya. Batang nun. bata. Bata sa 2000. 2000. Ay, 96, no? Opo. Sila pa ni Marvin, ano. Hindi daw naging sila. Hindi, pero sila pa yung love team. Sila pa yung love team nun. Magkaalam. Pero ang galing. Updated, di ba? Jolinians. Hindi. Parang Rico yan ako. din. Rico yan ka ba? Rico yan. Naiyak ako po naalala si Rico. Hindi, parang galing, no? I mean, from serving God, and right now, pinagkakakitaan mo na siya, no? So, nakakatuwa. And then, si Ma'am Nampi naman, the songs that you're writing are also for praise and worship. Yes. Diba? Basically, it's praise and worship, and then I also have some secular songs, but if I may be allowed to say, it's coming from a Christian point of view. Mhm. Na, I don't want to really sound religious, but Mhm. rather,
yung I'm aiming the connection ng tao kay Jesus Christ to be well put, or Yeah. to be, yun nga, magkaroon lang ng way na makonect ang tao sa si God Yeah. together. Yun lang. It's very good. Actually, sabi ko parang si Gary B eh. Si Gary B, lahat ng kanta niya ganun eh. No? Pero, alam niyo ba, si Ogie Alcacid, meron siyang kinanta na pag kinakanta niya siya, kala niyo normal na love song lang. Pero honestly, it's a song Yes. about God. That's You know that actually song? my aim. Yun yung mga ginagawa ko. Oh, ganun. You know that song? Which one? Meron popular, yes, akong nais malaman. Seryoso? Maaari bang magtanong? Nandito Ang ako. title niya? Alam Alam ako. mo Nandito ba ako. na matagal na kitang iniibig, matagal na akong naghihintay. And the one who's saying that is God. Okay. Alam mo, The May one ganyan who's din singing yung that is God. And God is just waiting for us. Oo. Nandito ako. Wow. Nakaka-inspire naman. Yeah. Grabe, yatang na-touch tayo. na-bless. Ngayon ko lang nalaman yun. Yeah, Tagal ko na alam yung kanta, yeah. pero I don't know na ano siya. Whenever I do recollections, pinapatugtog ko yun. And then everybody started humming and singing. And then I immediately tell them that God is talking to you in that song. With that said, I'll cover that song. Char. Oh, yeah. 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 We always see a magic in every song. Pinag-uusapan lang natin yung kanina umaga, di Oo. ba? Kasi sabi ko nga, lahat naman ng kanta galing kay God. Mm-mm. Tapos, the emotions of people are being put in the song. And, yun nga, kung mararapatin bang sabihin na it's okay to say it or sing it because you're talking to God and you're expressing that love to Him, or it can also be translated to other people, right? But it's just that wala nang secular, wala nang religious, lahat yan kay God. Kung pwede nga lang gawin ganun. But of course, that would be something that, kumbaga, meron ng mindset na ilalagay doon. Yeah, Ano lang. depende sa Oo. tao. Like Oo. for me kasi, hindi naman sa sinasabi kong pag yung worship mo is pakanta is hindi ka na katoliko or hindi ka na kung ano mang religion meron. Pero sa akin kasi lahat yun patungkol sa Diyos. Iisa lang naman ang Diyos natin, di ba? Yes. Wala nang iba. So, any perform ng pag-worship mo sa Kanya, it's either nagdadasal ka mag-isa, kinakanta mo siya, Yeah. patula pa siya, sa Kanya pa rin papunta. Exactly. Kasi it's the heart. Yes. Yes. Diba? Ang important. And that's our responsibility. That's your responsibility as artists. Oo. Diba? That's your Yes, thanks for responsibility as reminding artists. us. Yeah, of course. Parang kami, we're talking about it. We're doing content creation. We must be responsible in talking here in One Seat Apart. Kasi we might influence people and we might direct people in the wrong direction. Yes, So we true. must be responsible to that. I like that. Leading to Miss Melissa, yung mga hugot songs. Ang dami, di ba? Sabihin ko sa'yo yung buhay ko, tapos gawin mo ako lang hugas. Pwede yan. Kasi, Mahabang-habang kanta yun. yeah, pero yung kay Miss Melissa kasi, it's very timely. Why did I say it's very timely? Kasi lahat tayo may hugot. True. Tama, Miss Melissa? Yeah, oo. Lahat tayo dumaan sa phase na break up, di ba, moving on. So, Sa pag-iwanan. yeah. What are the inspiration of your songs? Whew! Ako lang maiyak. Ayun na eh, narinig ko yung, Ano eh. may dating. Saan nanggaling yung hugot? Um, Pagsulat mo ng kanta. Story, based on my experience. And, syempre, yung iba, minsan pag makapanood ako ng series or ng movie, nakasulat ako ng song. Pero yung mga na-release ko na hugot songs, like Huling Tagpo, Story About My Ex, about closure. And unfortunately, yun yung tagpo. Kinanta ko sa buron ng mama ko last September. Kaya ayaw ko Sorry to umiyak. hear that. And, ano pa ba? Paumanhin naman, I am blessed na ina-approach din ako ng ibang artist na
can you interpret my song, Ate Mel? Kasi alam ko bibigyan buhay. So, paumanhin naman. Yun naman yung second song ko na pina-interpret sa akin. Ano rin, about moving forward. And, hindi ko alam, siguro nabubuhos ko lang din yung kung paano ko siya experience yung song. And, ayun, maganda naman din ang feedback. And I'm also a great fan of Moira De La Torre. So, malakas ang influence also of Evidencel. Ayun. Pero ang ganda nun, kasi Yeah. sabi ko, yun yung gusto ko, yung, kasi may kanta rin ako, Liliari, kailangan retouch na rin kita ako. dito sa aking tabi, napapanatag ang pusong di mapakali. Ang aking mundo na kukumpleto, marinig lang ang tingin mo. Very beautiful. Pray ko lang kay God. Mm. Pero at the same time, it can be a love song to someone that you really wanna be with. Mm. So, doon ako nagagaling to remove that Pero string. maganda yung ganung klase ng ano. Kasi Yeah. syempre, di ba, kumbaga parang sa mga tao ngayon, ang hilig dun sa mga hugot Oo, na ano eh. Pero yung encourage lang sana na it's good. It's really normal to go through something difficult, but you know what? God is really good at it. I don't know how to put it in a Lord. At the end of the tunnel of what you're going through. Yeah. Para meron tayong Praise efforts. song. We're both part of Songwriters United Yeah. album released sa KDR Music. May song, Ikaw ang Gabay, and siya yung, anong song mo nagsusunod? Mayroong ikaw. Yeah. Actually, dalawa yung, tatlo. Yung isa kasi, ako yung nagsulat, si Miguel ang kumanta. Mhm. Meron din, may nagsulat, ako yung nag-interpret. Tapos yung isa, ako yung music. Yung praise song ni si Ronnie. That's good. Talagang collab lang talaga ng... Oo. So, ayun sa akin naman, pina-interpret ko sa iba kasi I think medyo mataas ang range nun. So, binigay ko sa Soulful Duo, ito sa mga rising stars sa Iloilo. Ayan. Nasa network din ng indie community yun. Yeah. Ayan. Pero, nung pinerform sa Wish Bus, kami na ni Sir Archie ang nag-perform. Hanapin ko. Nakaakyat na rin. Yung nakatawa lang, yung the opportunity. Yes. Wish was, Nag-open sa amin. Good Morning Good Morning, Kuya. Si Yeah. Julius and Tintin Babaw. Mhm. Yung out of this, because of that sole purpose of bringing the music to the people's heart. Actually, yun ngayon nga. There was an interview by Red Olero and Raymond Marasigan. And Raymond Marasigan's idol ko si Red, stand-up. Gusto ko maging stand-up comedian. Pero yun. There was a question that made by Red. Sinabi niya kay Raymond, how's the difference between the music now, the music industry now, and the music industry before. Before kasi, kailangan patugtugin sa radyo yung kanta mo para sumikat eh. May payola kang bibigay sa DJ, I don't know kung magkano yun, diba? And then, meron pa papatugtugin lang sa gabi yung music mo. And you don't really have an outlet for people to hear it. Diba? Pero ngayon, ang dami ng music platform. Yes, Sobra. sobrang dami. Ang Oo. bilis ma-access. Oh, and Tama. you can publish your own songs. Mm-mm. You can publish your own song and you can monetize out of it. I Pero ngayon, if dati, it's radio who's dictating what music to listen to, alam niyo kung Or ano ngayon? MTV. Di ba? Yung Or mga MTV, music. MYX, diba? Ngayon, alam niyo kung sino nag-i-influence? It's TikTok. It's TikTok. Sabi Yeah, na, it's TikTok. Kaya nga maraming artist na pumupunta dito sa Pilipinas. I watch an artist from Australia. Tumugtog siya sa Luneta. Kilala niyo ba ako? Tinatanong niya gano'n. You were the one who said, pumunta ako dito. Yung pala, influencer siya sa TikTok, ganyan. And then, yun yung nagdala sa kanya. And honestly, yun naman eh, di ba? What we sing, what we dance, yun yung nagtitrending sa TikTok. Yes. Diba? Tama, di ba? Ako, puro kalokohan ang meron ako sa TikTok. She's an influencer in TikTok. She's an Wow, influencer. follow ka namin. Puro kalokohan lang naman. Kaya yung may mga restaurants, may mga companies na lumalapit sa akin. I have friends na influencers like her. Sila yung nilalapitan ko na to endorse the product or to post it in her TikTok page. Okay, may event sa isang bar. Then, di ba, naalala mo Yeah. before na to-endorse dun sa TikTok na inviting people na magpumasya dun sa isang bar na ini-endorse namin. Mga ganun. So, that's how we do it right now. And then, ngayon nga
with what you're doing, writing the praise songs, diba? Yun yung pinakamagandang outlet eh. Kasi everything is there eh. Yung anak ko nga na panganay, si Athena, arami nang alam. Minsan baloktot. Saan ko nalaman yan? Sa TikTok po. Sabi ko, Maraming viewers on TikTok from Oo. nowadays compare sa Facebook. Kasi Yeah. talagang, kumbaga anything kasi pwede mong i-upload sa TikTok eh. Yeah. Oh, Lahat. Kalokohan, kanta, sayaw, Hindi masyadong restricted, diba? ano? Prank, lahat. Mm. Ano pwede. Saka the nature of the generations now. Diba? Ang liit ng pasensya nila. Oo, Kaya, totoo. ano Eh sa lang, TikTok, sandali ilang lang yun, minutes okay? lang. Swipe up. Seconds lang Swipe nga. up. Yeah, swipe up. Mapasaya ka lang. Yan. Ganun lang yan. So, it reflects. It reflects. Kasi, tayo, di ba? Alam niyo naman tayo, we really do research. And we really do start from ground zero if we want to do something. And then, yun, punta naman tayo kay Miss Nampi. Ano po yung, your inspiration in writing your songs? I know that you've gone to the school and nag-write the music, pero of course, personally, it's you who's writing the song. Ano yung inspiration talaga? Well, basically, I'm really doing the songs because parang it's my parang platform of speaking about Jesus and how I connect. At parang gusto ko lang sabihin na, uy, guys, I'm tao, human ako, pero okay lang na to be imperfect because I have a good God. And that regardless of like what I go through, pumalpak man ako, hindi, basta ang importante, stay focused ka lang na connect ka kay God. Ano yung mga ganong mood? Because you cannot do anything without Him. Yeah. And if I would be a little bit more secular, actually, from the beginning, I was influenced with like the companies. Sabi nga niya, yung mga Yeah. music ko. Joey Albert. Joey Albert, ganyan. Tapos yung The Course, yung mga gusto kong mga, saka, si Philip, gusto ko lang pero di ko maalala yung pangalan. But anyways, yun nga, I'm using this, I'm doing this because nga, I just want to tell the world how I'm so grateful that God is good. That's very good. That's why you're blessed. I guess so. Saka yung parang simple lang na cut the crap of I don't mean to put it that way, but sometimes, parang sabi mo, Christian ka, but your ugali is not. But here I am, I want to tell you that, hey, I still make mistakes. Yes, I confess that Jesus is my Lord and Savior, but I still make mistakes. And you can also be the same, but of course it's not going to be the same like I'm doing. Pero, one thing is for sure that we cannot do life without Him. So, yun yung ganun na mode. Kasi that's the only way that it encourage people to go on. But sometimes, like, I don't really push, like, for example, a verse like this, verse like that. No. Siguro, I would say, I would set the example of what I go through so that people can relate with me. But of course, not too heavy drama because Yes. Oo naman. But there would be times like I tend to go to that part kasi parang gusto ka lang i-share yung experience ko so that those people will be taken out from that depression, anxiety, mental, especially these days, ito grabe yung mental torture ng mga tao na you just have to, hey, wag kang ganyan, don't, you don't need to go through that. There's always a way, this. And through my songs, and I just have the privilege to just, come up with many songs na to make people listen. And yun na, sabi ko nga yung mga songs ko pampatulog. Pag bago matulog, at least pag-ising maayos ka, sana ayaw na. Oo naman. Sabi mo, iyak ng iyak ko. Yeah, yun nga, ganun lang ang mga That's very good. ko. Actually, sabi nga nila, music is the food for our soul. Yeah, Diba? it heals our soul. Oh. So, actually, sana, nalaman ko na yung mga music mo before, nung may pinagdaanan ako way back 2020. So, hindi, actually, si music lang din yung alam mo yun, yung parang, Nakapag-comfort sa'yo. oo, na, to the extent na parang hindi ko na alam yung gusto kong gawin. Gusto ko lang mag-isa lang, ako lang sa kwarto. Yung mga tipong gano'n. So,
I hope na sana pala na ano ko yung music. Hindi, actually nga, we can always connect always, di ba? I'm really looking forward to know you more as well. Yung mga sa TikToks mo. Susundan ka Ako, wag namin. yun. Ako, totoo ako. Lagi ko pinapanood TikTok nito eh. Kasi Ay, bibili ako I ng don't mga discount followers anything. niya. Kahit sabihin mo kalokohan and all, but there will be times that God will use it, even those little things that you think that's To make crazy. people happy. Pero it ministers to people. So you cannot discount anything so that nobody can judge. Yeah. Correct. Like, one good example is Mr. Arun Gogna. I don't know if you know Arun Gogna. You can follow him and he has a TikTok account and Facebook account, Arun Gogna. Sa kanya ko, kasi sabi ko nga kanina, lagi ko sinasabi ito, pang-apat na episode na gusto ko maging stand-up comedian, Mr. Alex Calleja. Hello. Hindi, pero, Hindi ako nakasama niyan. Sayang. hindi, pero yun nga. Si Mr. Arun Gogna, ano siya, inspirational speaker siya. Ang lagi niya sinasabi, doon sa tatlong talk na inatendan ko sa kanya, minsan sa mga comedians, na sasayangan siya doon sa mga jokes na binabato. Kasi walang lesson. Diba? Pero siya, when he talks, matatawa kayo eh. Kasi nandun yung comedy niya, pero may lesson. That's really Yeah. nice. And that's the thing that you're saying eh. Parang, it's not the thing that you'll be reading verses to people for them to listen to you. Because people won't do that. A lot of times, yes. In the real world scenario, people won't do that. Diba? But they'll listen to music. Yung may retention sa utak. That's number one. And they'll listen to jokes. Yung matatawa sila. Especially in these times na alam naman natin yung pinagdaanan natin. Diba? So, that's a very good thought. Bless you with that. Thank you. Yan. And then si Sir, what's your inspiration with music? Alam ko nagsimula ka, ano yung mga instruments na tinutugtog mo po? Gitara lang po talaga. Gitara lang. Pero nung unang gusto ko matuto sa instruments, drums talaga yung una kong Gusto mo? Kaya lang dun sa first day ng ano namin, ng Lahat na sila gusto po. workshop namin, na-late ako dun sa Sa drums. sa drum lesson. Sabi ng pastor namin na wala nang kapila rin sa gitara, doon ka na lang sa gitara. Sabi sa akin, so sige, lipat na lang ako. Pero ang iniisip ko talaga, ang puso ko maging drummer. Drums. Pero yun nga, kinarir ko na rin yung pag-aaral ng gitara kasi kailangan ng gitarista dun sa church namin na kapalitan nung head namin na guitarist. So, yun, nagtuloy-tuloy na. Pero it's not too late naman, di ba? Para mag-aral mag-drums pa. Opo. Saka for sure, marunong kang pumalo. Marunong Imposible hindi. Oo. natuto nang hindi tinuturuan. Kumbaga, kakapakinig, ganyan. Oo. Minsan, Pag naano mo na yung beat, di ba? Pag ano, These people- nakakapana. oo. These people who do instrument, grabe yung tenga niyan eh. Pagtono pa lang ng gitara. So they know, ano ka equivalent na beat dyan. Diba? Tama. Timing lang eh. No? Timing ng pagpalo. Pero, yun, did it ever occur to you na gusto mo kumanta or gusto mo mag-compose or gusto mong gumawa ng album na si Sung Ha? You know, the Chinese boy, diba? Nag-wish bus na. Oo, yung kumakanta yung gitara niya. Have you ever thought of doing that? Naisip ko naman nung gawin, kaya lang hindi ko pinapursue na talagang karirin ba? Hindi Yung mo more mag-album, kayo ni oo. Joyce. Wife. Yeah, oo, kumakanta rin yung Yeah. wife niya. Ayun. The daughter of the late Sonny Parsons. Pero yun, I want to hear that. I want to hear that. There's a girl, hinahantin ko si Yumi. Hi Yumi. Si Yumi, nagtitrending siya sa Facebook ngayon. Ang galing niya mag-gitara. Kumakanta yung gitara niya. So what she's doing, she's playing the song in the background and then tutugtog siya ng gitara. She doesn't sing. She just plays the guitar. Guitars. And then the guitar companies are sending her guitars. Wow. Tapos Wow, yung link meron ng ka Para pagbenta. i-try lang din. Yun. So Yumi ha, ayan, sana umabot sa'yo to. Mini-message ko siya sa mga social media niya. Yun, pero I want to meet her. Feeling ko halos kasing edad siya, or siguro nasa late teen siya eh. Pero grabe, ang galing niya. Ayun, check that out. Kasi kayo yung you guys are the one that people will look up to. Sabi nga nila,
before when I was still a chef de cook. Ano ko tumutulong ako sa kitchen. Ang dami mo talagang ano. Marami akong kalokohan. Marami akong Ano, kalokohan. gulat kami. The very, nakaka-stress yan. Lalo na pag kulang yung ingredients mo, tapos may order ng pagkain mo. Nakaka-stress yan. Ang pinaka maiksing time para ma-stress relieve ka, for some, is to smoke. One stick ng yosi. It will last for 3 to 5 minutes, then babalik na. No? Pero yun nga, mahirap sa amin kasi may hawak kaming kutsilyo, magpapakamatay ka agad kami. Diba? Pero ngayon, yun nangyari sa pandemic, diba? Sabi nga ni Kaloy Diokno, ang daming nagpakamatay. Statistically, ang rami nagpakamatay. Ang rami nagtangkang magpakamatay. Diba? Pero, based on the statistic din, the one who saved them are music. I agree. The one who saved them are music. I agree. Kaya you guys carry a very, big responsibility to people. But then again, carrying that big responsibility, ano yung struggles nyo? Kasi, Is there any struggles kasi ba? in the real life scenario, syempre struggles mo ako. Sa pagiging tatay ko, bukod doon sa ugali ng mga anak ko, yung mga kapritsyohan nila, di ba? Tapos magpapakain ka sa kanila, may bills ka. Those are the struggles. You guys as a music artist, what are the struggles na naranasan nyo? Simula natin kay Kuya Archie. Struggle. Ano ba? Hindi, kasi sa kwento mo, di ba? Opo. Parang nag-aral ka mag-gitara, tapos sabay nagustuhan mo siya, gusto mo, yun na yung pagkakitaan mo. Ano yung struggle mo? Medyo mahirap mo pumasok doon kasi bihira yung tao na kumikita doon sa passion nila. Yeah, totoo. Diba? So, what are the struggles that you experience? Ang pinaka-struggle ko pala nung yung parent ko, yung tatay ko, kasi ayaw niya talaga ako na maging musician o maging trabaho ko siya. Pero alam niya kasi, nakikita niya sa akin na sobrang passionate ako sa pagigitara, pag-aaral ng gitara. Self-study lang ako. Hanggang sa nag-aaral. Maraming beses na tinatago ko sa kanya. Ay, ouch yun, Paano ka magigitara na kung tinatago mo sa kanya? Baka Sa sa cabinet? CR. Oh, hindi ka marinig dun sa loob. Dahil mag-CR lang ako, ba't na may gitara? Yung nakikita niya na sobrang yung Gusto sobrang mo hilig ko. Ah. So meron akong may kwarto naman ako, kumbaga meron akong time, so kumbaga tipong mahina lang, ganyan. Pero yung naging supportive sa akin yung lola ko, saka yung nanay ko, okay naman sa kanya. Pero kumbaga big boss kasi yung tatay ko eh. Ayun. Pero hinayaan ko lang na patunayan ko sa kanya na tama yung pinili ko na path. Pero ang mali lang doon, hindi ko na pag-usayin yung pag-aaral ko. Kasi nga masyado akong sa music. So, Kaya gano'n. oo. Hindi naman ako, pero sobrang baba talaga ng mga grades. Hanggang sa yung pinaka pang 4th year ko, nagdalawang beses pa ako sa 4th year, mga ganun. Kasi kakating para lang minsan sa Session. hindi na sa session, parang tugtog, parang jamming ganun, studio ganyan. So pero ayun nga, fast forward po na hindi ko din naman, hindi niya nababalitaan yung mga nangyari talaga sa anak niya, yung mga hindi ko po pinagyayabang o pinagmamalaki. Kahit na gusto kong i-share ko sa kanya na yung mga achievement din, yung mga papuntahan ko. Tapos malalaman na lang yan, nasa abroad ako, may tinugtugan ako, ganyan. Tapos hindi man lang siya na, sino yun? Parang proud ba siya? Hindi ko naramdaman sa kanya naging proud siya sa akin. Pero, ang naging ko lang, yung nagpatibay sa akin, yung relationship ko rin sa Panginoon. Na kung sino yung nagbigay sa akin ng talento, pahiram sa akin. So, sabi niya, binigay sa iyan, pag-usayan mo, yun na rin yung naging, kumbaga, yung work ko. Naging stage na bread and butter. Tapos,
Yung stable din. Stable naman po yung ano. Siyempre, hindi naman lahat ng season na laging maayos. Minsan, wala kang trabaho. Walang tugtog. Walang tugtog. Ano. Isa lang po ako sa nakachamba. Or talagang nilagay ako ni Lord doon sa mga artist na samahan ko. Kasi hindi na pa, unang-una mahihain ako. Hindi, ayaw ko ng showbiz. Mga ganun. Parehas kami. Umayahin ka? Parang hindi ako naniniwala sa iyo doon. Parang kami mag-agree. So yun yung mga, kumbaga, discover na lang talaga. Kumbaga, kung pwede ka ba, ganyan. Tapos yung tipong magdadalawang isip ka pa kung tatanggapin ko ba to. So, sige, baka may purpose ako kaya ako nalagay dito. Yun yung nasa heart ko nun na kahit hindi ka nasa outside church ka, pwede kang tumulong, pwede kang mag-spread ng good news ni God. May iba't ibang paraan eh. Kahit yung lifestyle mo, pwedeng titingnan kasi tayo ng mga tao. Diba? Madalas judge lang tao. Maging example tayo. Example. Maliban na kung ano yung gusto mong papakita ng pagkatao mo. So, babasahin tayo. So, siyempre, gusto ko sa akin, hindi man ako makapag full-time sa church sa labas, magamit ako bilang good example. Hindi naman preacher or something na someone pa. So, yan. So, magiging musician ko. Thank God na tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. That's very good. Ang ganda nun. Naalala ko si Saint Teresa of the Child Jesus. Make me an instrument of your love. Diba? Yun yung gustong mangyari ni Sir Archie. Pero, bukas Father's Day. Any Yes. message to your dad? Ayun. Ngayong season na to, Bukas. kami ng tatay ko, talagang iniiwas sa akin. Pero, ever since talaga hindi nagbago yung pagmamahal ko sa tatay ko. Lagi ko siyang pinagdadasal. Lagi ko siyang prayer for talaga salvation talaga. Kasi yun ang hindi natin alam yung buhay natin kung hanggang ilan tayo. Magmamatter lang dun sa time na harap tayo sa Panginoon. Kung ano yung ginawa natin sa buhay na to. Sikat man o hindi. Yung tatay ko, sobrang taas ng pride yan talaga. Pero prayer ko sa kanya, tsaka yun, patuloy pa siyang bless ni God ng kalakasan. Kasi nasa 78 siya, pero malakas pa siyang tao. Construction pa siya, talagang malakas pa siya. So, bless siya sa strength. Yun lang, yung may pray na basagin ni God yung heart niya na medyo matigas. Yeah. At yung makita niya yung magagandang bagay, yung mga na nagdaan sa pamilya na hindi niya nakita. Kasi nga, dahil sa mga ginagawa niya, pansariling ginagawa. Minsan kasi ang mga tatay natin, ma-pride talaga ang tatay. Di ba aminin mo? Oo, Ma-pride ang tama. tatay. Totoo lang, ma-pride ang tatay. I have that Pero moment with deep my inside, Mm. mahal na mahal nila yung mga anak nila. Hindi Pero- lang sila talaga mapagpakita ng emotion. Yung mga Pero parang, yun, matigas ako tatay. pinapakinggan ng Diyos. And for sure, mahal na mahal kayong tatay mo. Mm. Alam ko yun, mahal na mahal kayong tatay mo. Naniniwala po ako doon. Tsaka proud siya sa'yo. Kahit na ayaw ka niya mag-gitara, alam ko, proud siya. sa'yo. Thank you, thank you. Ayun. Ako, maraming taong gusto nasa position mo ngayon. Mm-hmm. Maraming tao yan. Mga classmate ko na tumutugtog, yung iniisip nila yun. Hindi man maging sikat, maging kasama, maging roadie, di ba? Kasama ng sikat, tugtog kasama nila. Kasi kasama ka sa stage eh, di ba? Yes. So yun. Pero yun, kung ako yung tatay mo, I'm very proud of you. Sobra. Praise God. Ayun. Thank you. And then, parang wala namang struggle. Alam lang. Parang walang iniisip na problema, parang walang, ang ganda eh, oh. Hindi, lang, mindset lang. Right. Although if there would be one struggle that in terms of music, of course, I'm still in the verge of finding my voice. Yan. So, as you, kanina, di ba, parang practice. Tapos I always get to be jittery kasi I keep on
thinking na I won't be able to put the message there kasi nga I don't believe in myself, mga ganong mga mode. But of course, all these are things that I just need to bring everything to a mindset that, hindi, you're called to this, so you'll be equipped. And you don't have to be the best singer, Yeah. but rather, you just do what you have to do. Yung mga ganong mode. Kasi kahit na dami ko naging teacher sa voice, pero sabi lang sa akin, kung ikaw hindi ka lalaban, you won't go there and do what you need to do. Then, Gusto ano kung wala kang believe dun sa boses mo. it won't work. Oo, tama. So, nga naman, why do I keep on comparing myself to other people? Yun ang problema ko kasi pag minsan. But then again, wala lang. Ang ano lang is, nakikilala ko lang si God through the process of learning my voice. Yeah. Sabi nga ng wife niya, ate, find your voice. Meron pa. Yung mga ganun na voice. Excited na kasi. Yun lang, isa kayong siguro to be more confident in front of people. Kasi, like I was... Kayang-kaya kang payuhan. Being confident. Mahihain na ako eh. Yeah, pero yun nga, I just realized that siguro I just have to forget who I am. I mean, in a sense that it's not about me. It's, if you need to do this, then you have to remove your you. Because that's, we're talking about pride, that's pride. Mukhang false humility. Yeah. Pero hindi, no, that's pride. Sabihin sa akin, nga naman. Tama ka, gano'n naman. But, yun lang, once in a while it creeps in, but sometimes, I think I am able to do my thing, but sometimes, yun lang, siguro, I just need to do it more often. That's very good. Isa lang yung naalala ko, habang sinasabi niya yun, there's a choir from Ateneo, Bukas Palad. Bukas Palad choir. There's a song that they sing, Pilgrim's Hymn. I think I'll follow the voice that calls within, dance to the silent song it sings. I think I find my way. Ta-la-la-la-la. Sorry, hindi ko na-justify yung kanta. Yun, hanapin niya, sobrang ganda ng kantang yan. Okay, message. Every Good Friday, I play that and I cry. That's one of my favorite songs. It helps me bring back my sanity or focus to my purpose. It's so good. That's very good. Thank you for sharing. And then, Ma'am Melissa, your struggles. Wala rin tong struggle eh. Wala ba, Sisi? No. Same with Nampi din. Kasi minsan, syempre, I'm a PWD. I have hearing impairment. Wala na talaga yung left ear ko. So, that's a first struggle, diba? And I have inborn dysbosy. I was born with this, na may defect. And syempre, when you're performing, if you're a songwriter, okay lang. Sulit ka lang na kanta. You can always pitch your song para interpret ng iba. Pero ako, I chose to interpret my own songs. Kasi para gusto ko i-share yung story, yung kung ano yung message ng song. And the struggle is, syempre, pag umaakyat ka, ang unang tinitignan sa'yo, diba? Yung physical. Physical, and yung confidence katulad ng sinasabi niya. Pero, I think, sa dami na rin na sinasampahan ko with Sir Archie, ano naman, diba, sir, nag-improve naman. So, it helps na nilalabanan ko yun. And, pero, testing water ko pa rin kasi ito. Kung hindi ako mag-succeed as a performer, kung as a songwriter, that's okay with me. Pero, sa ngayon, na-enjoy ko. Kasi, ang dami kong na-inspire, ang dami nag-message. Yeah. Yeah, and, siya, pag nakikita niya ako mag-perform, ay, bilib ako sa'yo, Sisi. Sabi ko, kung kaya ko, kaya mo. So, yun lang naman. I think, yun din siguro yung advocacy ko na to inspire other artists na kung kahit na kaya ko, even nag-host din ako ng YouTube channel ko na ang dami ko ring gines na artist. So, yun. Kahit struggle siya, meron laging
pag talagang ginawa mo yung best mo to fight that, na parang ma-overcome mo, kakayanin mo. And share ko lang din, isa bang struggle siguro as an indie artist is yung financial, kasi lahat to from, hindi kasi ako instrumentalist so dumarating lang yung melody and yung lyrics. So kapag nandun na, ni-record ko, babato ko dun sa mag-arrange, kay Sir Archie, o sino gagawa. Every time yun, babayad ka, syempre. Lalo na kung magpa-interpret ka ng song. So, medyo masakit sa bulsa. Pero pag napakinggan mo na yung obra mo, and yun yung legacy mo, diba, na andyan na yung songs mo. Ang sarap sa puso. Ayun. Yeah. Siguro para kang nakalutang nun, no? Napakinggan mo yung ginawa mong kanta, tapos ikaw pa mismo yung kumanta. Parang sarap sa pakiramdam. Actually, Yes. totoo yan. Kasi yung part na, okay, meron din ako mga songs kasi na pina-interpret ko sa mga ibang tao. Pero meron din time na alam kong dapat akong gagawa Yes. nito because I need to talk about this. For some reason, I don't understand why. But when I get there, okay, now I get it. Parang ganun. Yeah. Oh, dami. And okay, piggybacking on what Miss Melissa said, you are successful. You're successful. Yeah. Thank you. You don't need to be like Moira De La Torre, to be Ebe Dancel, to be whoever. But what you did, wala namang ibang tao nakagawa nun eh. You're successful. Ayan. Baka namang iyak na to. You have to be you, di ba? You have to be you because everyone Yeah. has a DNA na only you can give it out there. And if you're not gonna be brave to share it, then sayang. Kasi ikaw lang meron nun eh. Yes. Yeah. Tsaka it's a gift from God parang kailangan mong gamitin. Tsaka lahat talaga magkoconnect. Tignan mo kami, nirecommend niya sa Sir Archie sa akin, ilang songs na yung nagawa namin ni Sir Archie through Oo. her. Kasi Ano, siya nagpakilala kay Sir Archie sa akin. Si Bible study, tapos nakilala ko siya, tapos yun nga, yung first collab, tapos I introduced him to the Filipino songwriters community. Mhm. It's automatic na siya talaga na talagang connect na kami. Si Eugenie, soon mag-recording sila, di ba? And who else? Ang dami. Sir Ronnie. Sir Ronnie, Yeah. ganyan. And na-build din ni Sir Archie, katulad nag-reach sa akin si Lampi Susis. Every time I go with Sir Archie, pag mabiyahe kami sa gig, may usap kami, nag-build din yung faith ko dahil kay Sir. So parang, hindi lang to parang community, talagang family na talaga kami. So we're very thankful talaga sa isa't isa. Actually, just to piggyback what they said, Yeah. malaking tulong si Miss Melissa sa akin. Kasi once the part started, pagkatapos ng shoot ng Saturday, alam ni Ernie to, nag-aalap ako, sino interview namin. Pero, madaldal kasi, kaya nag-like siya sa page na, minessage ko siya, kapal na mukha ko, no? Minessage ko siya. Ganun Pero po mahihain talaga ako. siya Tapos sabay, talagang lahat po ng Mahihayin siya artist. ng part na yun. Mahihayin pa siya yan. she's a blessing to us. Kasi, the artist for the past episodes is a network from Miss Melissa. It's a network from Miss Melissa. Bridge lang ako, talagang destined sila na mag-guest sa inyo. Ayan. Sinabi nga ni Miss Melissa, marami akong contact, sige, kailangan mo pa ba? Tapos sabi ko, sandali lang, wait lang po. Siya lang hindi. Wait lang, pero sobrang thankful. Sobrang thankful ako. Totoo yung sinabi I'm nila. part of the problem po kasi parang naghanap din kami ng extra videographer to do the shoot. Kasi po, medyo na iba yung schedule. So, pero sobrang thankful doon. Pero yun nga, ang ganda, no? Ang ganda, we saw the passion, we saw the struggle. And then, I have the favorite question that I always ask. You know that question? No. Ano Yeah. ba? It's the favorite question of Team Nola. Or BP before. Anyway, what's the secret sauce? Like what I've said, you guys are successful. I look up to you. What's the secret sauce? Paano kayo umabot dyan? Ako Miss siguro Melissa. puso, kung ano mo talaga, yun na talaga. Puso and faith. Kasi, yun nga, we were given this gift. It's up to us kung paano magagamitin, paano ka makaka-inspire, paano ka yun ang pinaka-importante kasi sabi nga ni Pablo ng SB19, wag niyo na kaming tignan as ayaw nilang sumikat as artist, pero yung madala ng song
sa tao, yung message na yung matatouch sila, yun na yun. And it all boils down sa heart mo talaga as an artist. Kasi kung di mo mahal yung ginagawa mo, wala rin talaga. Kasi maraming real talk talaga, masusuportan ka pa talaga ng hindi mo kakilala kasi sa hindi yung isang I struggle. agree. Pero as long as you love what you do, it's your passion. Binubuhay tayo ng music, di ba sis? Yes. At ilang times tayong sinasave ng music. Lalo na sa akin kasi minsan, pag may phase ng buhay ka na challenging, pag binakinggan ko yung kanta ko, iba na naman perspective. Ayan, iyak na naman ako. Ayan. Binubuhay ako ng music. That's very good. It's your heart. You have a very big heart. Thank you. Yeah. Thank you for sharing. Sabi nga ng Think Media, it's not your family who will be first supporting you. It's people you don't know. It's people who will be interested in you. Yes. Yan, tama. Pero sobrang thank you, Miss Melissa. Sorry, I made you For the third time. For the third time. Pero sobrang thank you. Ang laki ng utang ng loob ng One Seat Apart kay Miss Melissa. Yes. Sobrang thank you. You're welcome, Ako rin. guys. No camera, please. Yes, Miss Nancy. I would also say the same thing. It's the heart. I write my songs from the heart. I do all these things because my heart is to really let people know you just just have to look on God and things will just be fine. I mean, it's not gonna be fine just like that. I know, but just that heart of sharing na you just need to be resilient from within. How do you become whole? How do you become healed? Yung heart na nakikita ko, especially those who do not know or it was lost over there, here. Alam yun. Tapos pag makikita mo lang, okay, let's do this. Yun. Tapos, I don't even want to say it, I gusto ko sumikat. Hindi. It's more than that, this is where I think God placed me, and I'm gonna use this one to make Him be famous. Medyo corny lang minsan tingnan. But I don't know how to really coin it well, but my heart is to really make people see who Jesus is and that how good He is. Without Him, He died for everyone. Dahil mahal niya tayo. So hopefully, through my songs, our songs, that it may sometimes not feel like religious, but it would help people to come to God and say, hey, I need you, regardless. And that kind of mindset na ganto si God nang alam na, kaya di sila makalapit, no, God is so good. Just come. Yun lang. Yun yung doon ako nang gagaling na secret sauce. Secret sauce. Puso na magmahal. Yeah. Amen. Amen. That's very good. Thank you. And then Sir Archie, what's your secret sauce? Ano? Siguro, hindi siguro. Prayer palagi. Nag-start lagi sa prayer. Ever since po, hindi ko natingin successful ba ako dito. Basta dadaanan ko lang siya kasi yun yung passion ko. Saka ginagamit ako ni God, pera na instrumento. Una nga sa ministry ko sa church, sa Lord. So, kung saan mo ko dadalhin, ito nga yung trabaho ko at the same time. So, hindi ko nakikita kung ano ba ako talaga, success na ba talaga ako. Basta lang kung saan ako dadalhin ni God. Kahit di ba yung plano pa rin niya yung masusunod, hindi plano natin. So kahit anong pa yung diskarte natin, may diskarte tayo, pero yung i-align natin yung sarili natin siguro dun sa plano niya sa future, kung anong para sa atin talaga. So kung dito ako dinala sa music, Lord, unang-una may task ko yung pangalan niya. Nasa inyo galing itong talentong to. Na lagi kong ipo-point kayo
sa lahat ng nagpa-follow sa akin, lahat ng kumbaga na-inspire ko through music. Tsaka sa buhay na rin kahit paano. Hindi ako wala perfectong tao. Lahat tayo maraming pinagdaanan na pagkakamali. Pero marami ring mga nabago, marami ring learnings sa buhay na hindi na kailangang balikan. Doon tayo sa kung ano yung turo sa atin ng Lord. Dapat daanan natin life, yun, life. So, sa akin yun, success yung gano'n, na makikita mo yung goal mo, na si God yung leader mo, kumbaga. Yun yung success sa akin, hindi yung famous, hindi yung sikat ka. So, parang gano'n. Yun yung ano ko po. That's good. Ang galing, ang galing. So, amen to that. Nakakatuwa, no? Faith talaga sa God. Yeah. And it's the heart. Mm. It's the heart who has the faith to God, eh. Diba? So, it's the heart, it's the creator, it's God, no? And then you guys are the instrument of love na ginawa niya. Actually, ako gusto kong magpa-thank you kasi sobrang naging fruitful talaga tong episode na to. Ako kinakabahan ako. Kinakabahan ako yung nag-starter kasi sabi ko, hala, wala si She, hala, anong tatanong ko sa kanya, na-intimidate ako. Meron tayong sessionist na tumutugtog na sa ng mga sikat. Tapos si Ma'am Melissa, nakikita ko yung sa Create TV niya. And then si Ma'am Nampi, nakwento kayo sa akin ni Soleil. Dito nakatira si Ma'am Nampi. Yung duman, so umikot kami ganun doon sa may kanto yung dapat doon sa Starbucks, doon kayo mag-shoot last Sunday. Ay, dito nakatira si Ate Nampi, yung tawag niya sa'yo. So, sobrang na-touch ako, sobrang natuwa ako. Pero, may pero tayo. Anong pero? Anong pero? May game tayo. May game tayo para sa kanila. Kala nyo, papaiyakin ko lang kayo. May Hindi, game? papatawahin ko kayo. Okay, at tumabas na naman ang EO box na pink. EO yung bumili ko ng salamin sa inyo, lalaki ko, pink yung binigay ko. Palitan niya to. Pero yun, lumabas na naman. Ganito lang kadalito. I just want to hear your thoughts. Sobrang ganda ng discussion natin, pero to walang kwentang mga tanong to. Pero gusto ko lang marinig yung thoughts ninyo dito. So, who wants to go first? Sir Archie niya. Isa lang. Basahin mo malakas. May dalawang tanong dyan sagutin mo parehas. Are you a cat or a dog person? Hindi. Bakit si ang best friend ba? Okay, lalakasan ko. Ang tanong, are you a cat or a dog person? Bakit si Blank ang best friend mo? Sino ba yung best friend mo? Wala akong best friend ko. Pero marami akong friends ko. Marami akong kaibigan. Pero Wala kang yung tinatawag talagang- best dun. Ano ba? Yung close, di ba? Yung pwede mong pagsabihan ng mga secrets. Hindi, wala ako eh. Wala. Ano Okay ako? lang. Pero are you a cat or dog person? Parang wala. Wala rin. Walang kwenta itong tanong na to. Ulitin natin. Ulitin natin. Sorry po. Tig-isa na lang to. Ayos yun, walang kwenta yung mga tanong, di ba? Ano to? Mapangit tulad ko. Yung writing mo kasi, Joji. Piprint natin next time. Kahapon ay Sabado. Hmm. Ano bukas? Linggo. And ano ang pangalan ng grade 2 teacher mo? Wow. Kung kahapon Sabado, ano bukas? Kahapon Sabado. Oh. Ano bukas? Ano bukas? Ay, Sunday. Linggo. Monday. 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 Sino grade 2 teacher mo? Papagalitan mo to ha. Sino grade 2 teacher mo? Sorry, hindi ko na po maalala. Hindi mo maalala? Actually, may message siya sa'yo Roll VR. Please. Pero yun, salamat. Maano mga wala lang po talagang ano. Just to have fun lang po. Alright, so
Ang tanong, wala daw ako salamin. Kasi ako What is magbabasa. the favorite Movie. movie? Ako Wala magbabasa. lang. What is your favorite movie? You watch more than 10 times? Ano yun? Wow. Movie na you watch more than 10 times? Bakit ganun? Pag sa akin tanong, hindi ko masagot. Kasi ano, tatlo siya. Okay. You watch for more than 10 times, make you laugh and cry, saka bring back significant memory. Oh my gosh, I'm so blank. Can I have the first one that you had? Are you a na lang. cat or dog person? I'm a dog person. Applicable sa kanya. Hindi, yeah. Favorite movie? The funny thing about it is, I'm not a movie person. Okay. Pero, kung meron ako naaalala, kasi, yung love, ano ba yun, yung note? The Notebook. The notebook! The Notebook. OMG! Wow! Nicholas Sparks. Iiyak ka doon. Yeah. Yun yung movie na may nagtatagalog. Yung pababa siya dun sa ano, Tagalog sa talaga? parachute. Oo, nagtatagalog. Kasi panahon ng hapon yun, setting ng Hindi ko napansin Pilipinas. yun. Seryoso? Panoorin Hindi nyo. na siya. Ang dami niyang trivia. The But I did not Notebook. rewatch it like 10 Ah. times. But it really, marked me na yung ganong klaseng love Yeah. na to the point of, wow, may ganun palang lalaki. Ah. Okay, pero yan. Yes Na- po, we exist. What? Wow! Okay. Claiming ah. No, siguro siguro what I'm just trying to say is that na-amaze lang ako yung love na pinapakita ng lalaki doon sa babae na regardless of what she had dementia ba yun or Alzheimer, I don't remember, but how he expressed his love towards the woman until death, diba? Na parang oh God, sana all. Saka the struggle of the guy knowing the girl, diba? Nagtrabaho siya kung kanina. Oo, isa Diba? pa yun. I just want to know the name. O sige, maglinis ka. Sasabihin ko sa yung pangalan. Diba? Saka di ba pinalitan na siya at lahat and all. Yung dapat bishop, but still. Yeah. Sabi niya, I can be the B word and you are the but it has to be the two of us. Yung kailangan nating yung paglaban yung pag-ibig natin, something like that. And shucks, oh man. But of course, on the pretense na kalaban-laban yung in love. Worthy. Kasi of course, Yeah. when there would be exceptions, like for example, if you're being abused or you're being, yun nga, yung nadi-disrespect ka ng sobra, and that's a different story. Yes. That's very good. Kala ko nag-bandwagon ka sa Titanic. Pwede. During our time, 97, di ba? Yeah. Titanic. Sigsagin Pwede. yun, Actually, sobrang this one sikat. of those din na parang very classic love stories. Yeah. Story rather na. Sabi nga, may remake daw yan. Yung sila, tinitiktok na lang. Rose. Rose. Ayun. And I guess that's the movie that made you laugh and cry at the same time. Oh, yes. So, And then bring back significant memory, maybe? Next question. Sorry! Sabi niya eh. Pero yun, what don't you like in that movie? Sa The Notebook, ano yung hindi mo gusto? Yung Notebook. Yung notebook. Joke. I don't know. Parang wala. Kasi parang everything fit. Fits there. It fit in the story. And it had to be there. Kasi, yeah, it does each and every episode at each and every yung flow nung tapo ng storya. Wala. I love it. That's very good. Pero since Father's Day bukas, sitmates, everybody, try to watch Big Fish. That movie made me cry and laugh every time. It made me cry. Kasi the relationship of my dad sa ako, hindi rin gano'ng kaganda. It's just a good thing that I said sorry to my dad before he passed away last Feb. Pero, ayun, it tells the story bakit ganun yung tatay.
because our dad gave us faith, gave us something to believe in. It's like, parang us, our faith with Jesus Christ. It give us hope. Diba? In a nutshell, parang si Santa Claus eh. Diba? Santa Claus didn't exist, but it made our childhood life the best. Diba? Pinaka nasira yung childhood, hindi pala totoo si Santa Claus! Hindi become child. Nag-aantay ka ng regalo sa mecha. Yeah. Yeah, pero thank you for sharing. And then of course, si Ma'am Melissa, you have one question. Can I read it for ikaw you? na magbasa. Ayan. Wala rin siya lamin. Ayan. So, are you happy now? Happy now, ang hirap sagutin. Ang dami pang challenges. Pero yes, happy kasi yung challenges naman ito, alam ko, it will make me stronger. Parang, ayun, kasama si Lord. Yan. Tsaka syempre, nandito yung mga friends ko. Support din ako. That's good. Yeah. But by far, what is the biggest mistake that you made? Ayun nakasulat dyan. Wow, bigat ang tanong. Ang bayagunda. Parang Miss Universe Kala na ko yung ba? Ano tanong. kalokohan yung tanong? By far, what is Grabe. the biggest mistake that you The made? biggest mistake siguro, yung Parang ano, 4 times ang iiyak. nakalimutan kong yung lyrics ng kanta ko, di ba, Sir Archie? Yun lang. Sige. Safe answer eh, no? Pero the biggest, mistake, paano ba sagutin niya? Kasi lahat naman tayo nagkakamali, wala namang perfect eh. Even sa relationship natin sa magulang, di ba? Ano ba yan? Pang limang iyak? Hindi kasi, di ba, pag nandun na sa struggle na parang hirap na inasa ano na, ang tawag sa ganun yung gabit hapon na ng magulang mo na magpapas sila. Parang babalikan mo yung time. So, sana mas naalagaan ko pa. Pero ako, confident naman ako na nabigay ko lahat. Pero minsan, yung more time. And dahil Father's Day bukas, nakapagsulat din ako ng song para sa papa ko, yung Kamusta Ka Sa Langit. Ayun. Yun. So, Naka-upload ba yan? yeah, nasa Spotify din yan. And, Sige. yun. Ano lang. Thank you. At nagpe-prepare ng sagot si Miss Nampy. What's the biggest mistake you've ever made? Nakita ko yun, nabasa ko sa kanya eh. You're so funny. That person. Joke. You're still looking at me. She was asking. Hintay siya baka sakaling I would siguro probably put it in a sense that walang pagkakamali na pwede na sobrang kailangan ibaliwala. Everything is, since God is good, everything that happens is good. So even if it's the mistake, like sobrang hit hard mistake, it's still always considered the best teacher Yeah. to have, and I'm still very grateful despite of all the hardships that I went through, the difficulties. Nakakasulat nga ako ng kanta through that, di ba? Kaya nga hindi ko siya kakantay mo ng joke. Ano niyo, just kidding aside. Ako nakakailang bote ako pag gano'n. Hindi ka sulat bote. So, Naiinip. yun, na hindi ko siya kina-consider na, even if it's the biggest mistake, but it's the best teacher ever. And I will never regret it because I know that I was not left alone. I was never forsaken. And that's the time na yun talaga yung nakilala ko si God na, mahal ako. Buti na lang. Ganon. Yeah. That's good. I mean, yung mistakes, no? Kagaya sabi ni Ma'am Nampy, it's accounted for. May palit siya, diba? It's just one way of telling us, God telling us na, I just want you to feel that para mas maging special itong ibibigay ko sa'yo. Mas mag-feel mo siya. Pero sobrang thank you. It's been a wonderful time talking to you. Sobrang sorry we made you cry, pero sobrang natuwa kami. I mean, yung pagiging open nyo with the story that you want to tell, the advocacy that you want to do. Yan, yung mga seatmates natin. Sana na-inspire din kayo. lahat. Kasi, ako personally, wala,
when you're here, listening to them, sobrang nakaka-inspire. Tapos pag narinig ko pa yung kanta nila, grabe, ang galing. Ang galing ni Sir Archie mag-gitara. Pero yan, as a thank you, we want to give you merchandise from One Seat Apart. Wow. Sir Archie. Thank you so much. I-unbox nyo para makita Sige, yung sige. dalawa nila. Sige, sabay Na pa. iba-iba yan, di lang ano. And then, kasi favorite yung The Notebook, Ah? dito niya sulat yung mga kanta. Ah, diba? Yes. you, sir. Thank you so much. Appreciate it. And, Unbox namin. ah, Right. yung mug na yan, it will remind you that it's a You mug. know? Nakasulat dyan, mug. Malamang. I love white moms. And then kay Sir naman, para pag may gig ka. And pwedeng hot, pwedeng cold. May Thank you, kasamang One Seat store yan. Apart. Thank you much. Salamat po. And, So, and seatmates, thank you. Yung socials nila, yung mga Spotify nila, all links will be on the description section below. Yung click nyo lang yon. Please support, follow, subscribe on their social. Pati sa amin na rin, damay nyo na, pati manood na kayo ng videos namin. I know that you will love this episode. Yes. Na? Paula. Ayun nga, mga seatmates, please support them. Pati yung channel namin as well. Like, share, and subscribe. And thank you, guys. And I hope na na-inspire kayo ng aming mga bisita ngayon sa One Seat Apart. Saka follow nyo yung TikTok niya. Ang galing niya sumayaw. Anyway, bye seatmates! Bye! Thank you! Bye.